Kung naghahanap ka ng motor na mabilis sa arangkada at may top speed na around 80 to 100 kilometers per hour, huwag Navi ang kunin mo. Pero kung habol mo lang chill ride at wala ka namang balak mga mote, swabe ang Navi. Ever since na napanood ko to sa YouTube a few years back and nung nirelease siya sa US, gusto ko na talaga siya. Pero last year lang kasi ito nirelease dito sa atin. So, ngayon lang ako nagka-Navi. At stock, sobrang pangit ng specs. Drum brake sa harap at likod, carb pa, 110cc, maliit ang gulong, maliit ang tangke, walang space sa OBR at kung ano-ano pang reklamo. Sa totoo lang, mas madali pa magreklamo sa Navi than po rin ito dahil sa specs. Lahat ng sinasabi ko ay lahat ng inaangal ng mga tao sa motor. So, di talaga mag-a-appeal to sa maraming tao. Dito naman tayo sa mga nagustuhan ko. Sobrang mura nito. Mura pa to sa ibang mga e-bike available dito sa market natin. At isa siya sa pinakamurang scooter na gas power sa Pilipinas. Isa lang. Nakuha ko nga pala itong use. So, shoutout nga pala kay Hans sa pagpamana sa akin ng Navi. Matipid nga din pala siya sa gas. Even at 3.5 liters ang tank, na-expect mo na mabilis na maubos. Pero sa trip ko na to na ginawa from Parañaque to Santa Rosa and back, which is a total of around 74 kilometers, may 1/4 pa akong tira sa tank. Estimated ko siguro mga around 30 to 40 kilometers per liter siya. Gustong gusto ko talaga yung itsura. At iba ang feel pag nakasakay. Ang isa kasing ayaw ko sa mga scooter in general is yung feeling na di ka connected sa para ka lang nakaupo sa mesa. Yung Navi kasi, mini big bike ang style. Straddle ka sa kanya paggamit mo. Similar to with other motorcycles and big bikes and actually, mountain bikes. And the biggest reason kung bakit ko gusto siya, marami ka kasing modes na pwede mong gawin. So alam nyo na anong magiging content ko in the next few days, months, or weeks. So kung may gusto nga pala kayong i-explore ko sa Navi, mag-comment na kayo dyan sa baba. Explore natin. Till the next video. Salamat!